Number one, ako umiinom ako ng Tylenol na 1,000 milligrams a day. From the time na diniliver mo sa akin yung machine that night, hindi na ako nag-inom ng Tylenol. Okay, kasi wala naman akong nararamdaman na masakit yung mga buto-buto ko kasi yung day na diniliver mo, gumamit na ako. So, yun, hindi ako gumagamit. And then, yung aking kabag, nawala yan. Dahil kasi lagi ako, lahat buong bahay ko nakapalibot ako ng antacid. I couldn't eat anything without taking antacid. Nang di ako nakakatulog dahil nga sa sobrang kabag ko. Okay, nawala yun. Ang pinakamatindi doon, yung mga paa ko, yung mga ugat ko, maitim na yan. Kasi matanda na ako, I'm 79 years old, okay? So, maitim na yung aking mga paa. Nagulat ako, hindi ko napapansin. Buhay na yung mga paa ko, nakikita ko na yung mga ugat ko, pink na yung mga ugat ko, o however you, Anong kulay? Pink na yung mga ugat ko. Maayos na yung paa ko. I went to acupuncture for 2 years para lang maigalaw ko yung maliit na daliri ng paa ko. Eh ngayon gumagalaw na siya. Tapos na yung aking acupuncture. Ngayon naaayos ko na siya. Gumagalaw na siya. Pati mga kuko ko nagkaroon ng buhay. Praise God. And then yung aking kilay, every time na ito-press ko yan, masakit na masakit. Masakit talaga siya, kaya siguro inom ako ng analgesic. Wala lahat yun. Hindi ko napapansin yung mga bagay-bagay na yan. Until nga sabi ko, ganito na pala yung nangyayari sa akin. And then, yung pamangkin ko, dahil uminom siya ng hydrogen sa akin, yung constipation niya naalis. Kumisan daw mga 2-3 days bago siya dumumi. Ngayon, twice a day dumudumi na siya. Yung mga sakit niya sa joint, unti-unti nang nawawala. Oo nga pala, hindi ko maibaluktot yung aking paa. Hindi ko na naitataas yan eh. Kahit na ilagay ko lang sa itaas, hindi ko na naitataas. Eh ngayon, sandali naitataas ko. Nakaka-4 ako. Both, hindi ako makababa ng kama sa pain ko.